Partner, sandali lang. Paano kung gusto mong lumipat sa ibang employer dito sa Saudi pero ayaw kang payagan ng current employer mo? Wala na bang ibang magagawa? Kailangan mo ba talagang hintayin ang approval niya? O may mga sitwasyon na pinapayagan ng batas na umalis ka kahit ayaw ng employer mo? At ano ang mga legal na dahilan kung kailan pwedeng mangyari yon? Panoorin mo ang video na ito hanggang dulo. Paalala muna partner, huwag mong gamitin ang video na ito bilang dahilan para basta ka umalis sa current employer mo. May malaking pagkakaiba ang legal ground para umalis at actual transfer sa bagong employer. Magandang araw mga Career Talk, ako Sir Abu. Tara, mag-real talk tayo. Pwede ba talagang lumipat ng employer kahit ayaw ng current employer? Ang sagot, may mga legal circumstances kung saan posible. Pero may conditions, may legal na paraan, at tamang proseso. May dalawang magkaibang tanong. Una, may legal ground ka ba para umalis ng walang notice? Pangalawa, paano ka legal na makapagka-transfer sa bagong employer? Magkaugnay ang dalawang tanong na yan pero hindi sila pareho. Pag-usapan natin ang mga legal grounds para ka makalis sa iyong employer ng legal kahit tutol ang employer mo. Number one, hindi tinutupad ng employer ang essential contractual or statutory obligations. Relevant ito sa unpaid o delayed wages. Pero hindi ibig sabihin na isang araw, isang linggo, isang buwan na delay, automatic qualified ka na. Take note partner, legal transfer to new employer is equal to facts plus contract plus applicable rules plus process. Number two, deception sa terms and conditions noong nag-contract signing kayo. Kung niloko ka ng employer mo tungkol sa mahalagang terms and conditions ng trabaho, maaaring maging relevant ang legal provision. Pero kailangan pa rin ng facts at basis. Tandaan mong partner document everything. Number three, fundamentally different work without consent. Yan yung kung pinagagawa ka ng walang consent ng trabahong fundamentally different sa napagkasunduan at hindi naayon sa applicable law. Pero partner, hindi bawat bagong task ay automatic na pasok dito Dapat malinaw na ang pinagagawa sa iyo ay iba sa nasa job descriptions mo o nasa pinirmahan mong kontrata. Number 4, violent assault or immoral conduct. Kung may violent assault o immoral conduct mula sa employer, sa kanilang immediate family members o responsible manager, seryosong bagay ito. Tandaan, ibang usapan na yan kung safety na ng buhay mo ang nakataya. Kaya, safety first. Number 5, cruelty, injustice, or humiliation. Kung may serious circumstances na pumapasok sa legal provisions, huwag basta magtiis. Pero partner huwag din gawing shortcut ang provision para sa ordinary at simpleng workplace disagreement lang. Tandaan, facts and evidence matters. Number 6, serious danger sa iyong safety or health. Kung may serious danger sa workplace na alam ito ng employer mo pero hindi niya inaayos ang danger, maaaring maging relevant ang provision. Tandaan mo partner, document the danger, i-report sa appropriate channel. Number 7, pinapalabas na ikaw ang nag-terminate. Kung ang action ng employer, lalo na sa unfair treatment o breach of contract, ay nagtutulak sa iyo na magmukhang ikaw ang kusang nag-terminate, mag-ingat. Partner, huwag basta mag-awol o lumayas sa employer. Kung pasok ka sa isa sa 7 sitwasyon na nabanggit ko, automatic, pwede ka na bang lumipat at iwan ang employer mo? Hindi pa, partner. At ito ang napakahalagang distinction. Ang Article 81 ng Saudi Labor Law ay tungkol sa circumstances kung saan maaaring umalis ang worker nang walang notice habang pinapanatili ang statutory right. Samantalang ang employer transfer ay may sarili ring process, kaya huwag nating paghaluin. May kiwa o may official kiwa service para sa transfer ng expatriate workers sa ibang employer at may electronic process para sa transfer request at employment contract. Tandaan mo partner, may legal ground to leave at may legal ground to transfer. Ngayon, alam mo na ang legal grounds para umalis sa employer. Ano naman ang 5 mga dapat mong gawin? Step 1, huwag basta tumakas o umalis sa trabaho. Step 2, ipunin ng documents, contracts, salary records, messages, emails, at relevant evidence. Step 3, alamin ang official process para sa iyong sitwasyon. Step 4, kung may prospective new employer, siguraduhin tama ang transfer process. Step 5, huwag pumirma sa anumang hindi mo naiintindihan. Kung meron kang dapat gawin, dapat tandaan mo rin ang 5 ito na hindi mo naman dapat gawin. Number 1, huwag mong gawin.
huwag basta mag-awol. Gawin number 2, huwag mag-falsify ng documents. Number 3, huwag burahin ang relevant records. Huwag gawin number 4, huwag pumirma dahil lang sinabihan ka. Huwag gawin number 5, huwag umasa sa sabi-sabi ng kaibigan. Tandaan mo partner, ang nangyari sa ibang OFW ay hindi automatic na pwede din na mangyari sa iyo. Bawat sitwasyon ay unique at hindi eksaktong pareho. Balikan natin ang 7 na legal na dahilan na pwede ka lumipat ayon sa labor law. Una, essential obligations not fulfilled. Delay ang sweldo or yung unpaid salary. Number 2, deception sa terms and conditions. May panluloko sa pinirmahan na kontrata. Number 3, fundamentally different work without consent. Iba ang pinapatrabaho sa iyo sa pinirmahan mo. Number 4, violent assault or immoral conduct. Sinasaktan ka o inaabuso ka. Panglima, cruelty, injustice or humiliation. Karahasan, hindi makatarungan o pamamahiya. Number 6, serious danger sa safety or health. Sa panganib ang kalusugan mo sa trabaho. Number 7, actions na nagtutulak sa worker na magmukhang siya ang nag-terminate. Iyan ang 7 pangunahing sitwasyon na nakalista sa Article 81 ng Saudi Labor Law. Balikan natin ang title ng episode na ito. Pwede bang lumipat ang employer kahit ayaw ng current employer? Sagot ay oo. May mga legal circumstances kung saan posible. Pero hindi automatic. Hindi sapat ang ayaw ko na. Kailangan may legal basis, tamang facts at tamang process. Article 81, right to leave without notice ay hindi nangangahulugan na automatic transfer. Partner, alam kong hindi madaling maging OFW. Malayo sa pamilya, may mga anak na pinapaaral, may bahay at bills na binabayaran. Kaya naiintindihan ko kung bakit gusto mong umalis agad kapag may problema. Pero tandaan, huwag mong ipagpalit ang isang problema sa mas malaking problema. Alamin ang iyong karapatan, alamin ang proseso, saka ka gumawa ng tamang desisyon. Partner, ikaw naman, naranasan mo na bang gusto mong lumipat pero ayaw kang payagan ng current employer mo? I-comment mo sa baba ng video na ito para makashare naman sa ibang OFW. Sa susunod na episode, may bagong employer ka na. Gustong kumuha sa iyo. Ano ang dapat mong tingnan bago ka pumayag? Contract, salary, job title, housing, benefits, or transfer process. Kung ba'y natutunan ka sa video na ito, i-share mo na agad sa kapwa natin OFW. Baka ang simpleng impormasyon na ito ang makatulong sa kanila na makagawa ng tamang desisyon. At kung meron kang tanong, i-comment mo lang sa baba ng video na ito. Ako Sir Abu, katandaan dito sa Real Talk Boy OFW, ang kaalaman ay proteksyon. See you on my next video.